Oras mga kapuso, alas 3:31 ng umaga. And I don't doubt the sincerity of President Marcos when he called to check if we are safe and to assure us that it wasn't an attack from the executive department. I don't doubt that. That's why we're waiting for the full investigation. Thank you. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. My personal opinion is the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. Sa mga nagdaang araw, nakita nga po natin na paghahanda po ito ng impeachment prosecution panel ng House of Representatives and even ng defense. 10 araw po yung binigay kay VP Sara para isumite ang kanyang answer. Pagkatapos po nun, 5 days ang binigay sa House of Representatives prosecution panel para magbigay ng reply. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Umaga na, balita na! Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Ako ang inyong kapuso, Mau de la Cruz. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mainit at komprehensibo mga balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Ako naman po inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo naman nagbabagang balita, petisyon ni Senador Ronald De La Rosa para hindi maipatupad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya, ibinasura ng Korte Suprema. Video ng paglabas umano ni Senador Robin Padilla at Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14, inilabas na ng Presidential Communications Office. Sinuspending Sergeant at Arms ng Senado na si Mau Aplasca inirekomendang kasuhan ng Philippine National Police kaugnay ng pagpapaputok sa Senado noong May 13. Aplasca nanindigang inatake ang Senado. Summons ng impeachment court para kay Vice President Sara Duterte natanggap na ng tanggapan ng Vice Presidente. Panukalang anti-political dynasty law lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Dalawang opisyal ng Philippine National Police na tumutulong sa pag-areglo sa kaso ng mga nawawalang sabungero iniimbestiga ng NAPOLCOM matapos magreklamo ang ilang kaanak na mga biktima. Malakihang bawas presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG pinatubad ng ilang kumpanyang kahapon. Umaga na, balita na! At sa detalye ng mga balita, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Senador Ronald De La Rosa para hindi maipatupad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa botong 9 na pabor, 5 tutol at 1 abstain, hindi pinagbigyan ng korte ang hiling ng kampo na senador na maglabas ng temporary restraining order at status quo ante-order hinggil sa pag-aresto kay De La Rosa. Nabatid na sa inihaing manifestation ni De La Rosa, pinapipigil niya sa korte ang pag-aresto sa kanya ng mga otoridad na ang basihan ay ang warrant of arrest ng ICC. Sa kanilang mosyon, iginit ng kampo ni De La Rosa na kailangan munang idaan sa lokal na korte ang arrest warrant ng ICC bago ito ipatupad sa bansa. Umaga na, balita na! Inirerespeto umano ng kampo ni Senador Ronald De La Rosa ang desisyon ng Korte Suprema na pagbasura sa hiling na temporary restraining order at status quo ante-order ng Senado. Pero ayon kay Attorney Israelito Torion, abogado ni De La Rosa, mag-aayon sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema dahil nananatili ang constitutional question kung maaaring dumipende ang kalayaan ng isang Pilipino sa isang dayuhang proseso na hindi dumaan sa isang lokal na korte. Gayon din sa kung maaari bang magpatupad ang mga otoridad na mga proseso ng International Criminal Court matapos umatras ang Pilipinas sa Rome Statute. Git ni Torion, gagamitin nila ang lahat ng legal na hakbang alinsunod sa batas at haharap sa tamang forum. Balita na!
Nanawagan ng ilang kongresista sa administrasyon na ipatubad na ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa matapos na hindi pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na pigilan ito. Sa isang pahayag, umapela ang Makabayan Bloc na sa lalo madaling panahon ay tiyakin na maaresto si De La Rosa ng walang delay, cover-up o selective enforcement. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na ang pasya ng Korte Suprema ay go signal sa gobyerno na magsagawa ng manhunt operation laban kay De La Rosa kung saan dapat ding mapanagot ang nagkakanlong sa mga pugante. Ganito rin ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at sinabing kailangan ng kumilos sa mga otoridad para ipatupad ang international warrant ng naaayon sa posisyon ng Solicitor General. Samantala, sinabi naman ng National Bureau of Investigation na nananatili silang handa para sa manhunt operation laban kay De La Rosa, ngunit hindi muna sila nagkomento hinggil dito. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Inilabas ng Presidential Communications Office ang 3 kuha ng CCTV sa Senado na ipinakita ang paglabas umano sa Senado ni Senador Ronald De La Rosa at Senador Robin Padilla matapos ang gulo sa Senado noong May 14. Sa isang video ay makikita ang paglabas ng isang lalaki na nakabarong na sinasabing si Senador Padilla na sinusundan ng isang babae na nakasuot ng sombrero. Matapos ito ay makikita ang isang lalaking nakasuot ng asul na jacket na pinaniniwalang si Senador De La Rosa na sinusundan naman ng isang lalaki. Sunod nito ay makikita ang isang video ang paglabas ng mga naturang individual na pinaniniwala ang sina Padilla at De La Rosa kung saan makikitang nagmamadaling sumakay sa puting sasakyan. Nabatid na ang video na ibinahagi ay parte ng mga ebidensyang isinumite ng PNP-CIDG sa Department of Justice kaugnay ng investigasyon hinggil sa discharge of firearms sa Senado noong May 14 at ang pagtakas ni De La Rosa noong madaling araw ng May 14. Umaga na, balita na! Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na sina Senador Robin Padilla at Senador Ronald De La Rosa ang magkasamang lumabas sa gusali ng Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon kay Remulla, base sa video clips na ibinahagi ng Presidential Communications Office, si Padilla ang nakasuot ng puting damit habang si De La Rosa ay nakasuot ng asul na jacket at sombrero. Kinumpirma rin ni Remulla na pagmamay-ari ni Padilla ang puting sasakyan na umalis mula sa Senado patungong Makati City. Ginit pa ni Remulla na hindi putol-putol ang CCTV footage dahil malinaw na makikita ang mga timestamp. Ayon kay Remulla, nasa Department of Justice na ngayon ang pagbusisi kung may pananagutan at kung may tuturing na kasabwat si Padilla sa pagtakas ni De La Rosa sa Senado. Umaga na, balita na! Iginiit ni dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III na walang protective custody sa rules ng Senado. Kaugnay yan sa pagbibigay ng protective custody ng Senado kay Senador Ronald De La Rosa sa pag-issue sa kanya ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa rules ng Senado, ang merong may control ng Senate premises is the Senate President. Nasa power ni Senate President through the Sergeant at Arms and his other personnel to allow or not allow the serving of arrest warrants inside Senate premises. Nasa power niya yun. Kaya hindi na kailangan, siguro sinamahan na lang siya ng iba niyang kasamahan na sabi na protective custody, pero what is really being exercised here is the power of the Senate President to control the Senate premises. Samantala, sinabi rin ni Pimentel na nakagugulo ang pahayag ng Department of Justice kaugnay sa validity ng warrant of arrest ng ICC kay De La Rosa. Hintayin na lang natin yung yung investigation kasi ako rin ni-research ko rin yung sino ba ang pugante, ang fugitive. Medyo debatable Medyo debatable. Alam mo kung bakit lalo na ngayon na magiging debatable kasi ako mismo linilito ng executive branch. Naririnig ko may narinig akong press con si DOJ Secretary. Sabi niya, the ICC warrant is valid. Sabi niya, but we will not enforce it habang pending yung kaso sa Supreme Court. Ang tinig ni dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III. Umaga na,
balita na! Tumanggi si Senador Robin Padilla na magpaliwanag sa sabay nilang pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado na nakuna ng CCTV. Sinabi ni Padilla na wala naman siyang ibang pwedeng maging reaksyon kundi malungkot sa pagtanggi ng Supreme Court na mag-issue ng temporary restraining order o pampigil sa pagpapatupad ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kaibigan na si Senador De La Rosa. Sa CCTV footages na inilabas sa Malacanang, makikita na sabay silang lumabas si Senador De La Rosa ng Senate Building na madaling araw ng Huwebes, May 14. Sabi ni Padilla, ano pa umano ang kailangan niya sabihin? Nakita na ng media CCTV footages at hindi naman yon AI o Artificial Intelligence. Nang tanungin kung sa tingin niyang walang illegal na pagtulong niya kay De La Rosa, sinabing tandaan ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat hintayin na mula sa local court ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Wala naman siyang magagawa sa sinasabing investigasyon o imbisigan siya dahil sa pagtulong kay De La Rosa. Umaga na, balita na! Hindi pa sumagot si Senate President Alan Peter Cayetano sa sinabi ng DILG at PNP na hindi under attack ang Senado nung mangyari ang shooting incident taliwas sa kanyang sinabi noong Huwebes ng nakaraang linggo. Tumanggi siya na magpa-interview at hindi nag-issue ng official statement, pero sa plenary session sinabing he's taking prudence o nag-iingat muna siyang magsalita dahil hinihintay niya ang resulta ng mga investigasyon sa insidente. Inilahad ni Cayetano na maraming otoridad ang nanghingi sa Senado ng CCTV footages na ibinigay naman daw at handa ring ibigay kung hihingi ang lahat ng senador. Gusto rin niyang resolbahin muna kung anong komite ng Senado ang mag-iimbestiga batay sa mga resolusyong inihain kaugnay nito. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Naiyak sa pagkadismaya si Senador Pia Cayetano sa session hall. Nauna rito, tumayo ang ilang kasapi na minorya tulad ni na Senador Erwin Tulfo, Senador Raffy Tulfo, Risa Ontiveros at tinalakay nila ang pamamaril sa Senado noong nakarang linggo. Nagbigay ng privilege speech sina Senador Erwin Tulfo at Ontiveros. Tumayo naman si Senador Pia Cayetano para magsalita dahil nasaktan umano siya sa sinabi ni Ontiveros na parang walang nangyaring kaguluhan sa mataas na kapulungan. Anya, hindi siya mapanatag na simula noong Lunes, ang ipinapakita nila ay parang walang nangyari at parang hindi nabastos ang kanilang institusyon, ang kanilang mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi rin umano maliit na bagay ang nangyari sa Senado at lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live ang press conferences at media interviews sa mga pangyayari. Puro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lady na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Sumagot naman si Senador Risa Ontiveros sa sinabi ni Senador Cayetano. Now, it feels now as though walang nangyari. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami. Nakiusap naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa senador na huwag na munang talakayin ang shooting incident sa Senado. Umaga na, balita na!
Inihayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na naiwasan sana ang tinatawag na Senate primetime bida sa Senado noong nakarang linggo kung walang political dynasty sa pagtalakay sa Kamara ng House Bill 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill. Sinabi ni Sendanya na ang putukan sa Senado ay may elemento ng drama, pagtataksil at aksyon kung saan starring ang mga pamilyang nagkakampihan para sa posisyon at lead characters. Ayon kay Sendanya, napilitan ng buong bansa na manood ng teleserye at live action sa halip na matalakay sana ang mahalagang panukalang batas na mas kailangan ngayon ng publiko. Dagdag ng kongresista, nagiging pabago-bago ang isang institusyon gaya ng Senado kung nakabase ang rigidon ng kapangyarihan sa iilang apelyido lamang at hindi sa tunggalian ng prinsipyo, integridad at mas lalong hindi sa kapakanan ng taong bayan. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na sampa ng kaso ang sinuspinding Sergeant at Arms ng Senado na si Mau Aplasca dahil sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong May 13. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Chief Police Major General Robert Morico II nagkaroon ng paglabag sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act. Sa ilalim kasi ng force continuum, gumagamit o nagpapaputok lamang ng baril kung nagkaroon ng imminent danger o banta sa seguridad. Sinabi ni Morico na wala naman dapat ipagtanggol sa Senado dahil hindi naman ito under attack o walang nangyaring pag-atake. Maliban dito, may full access din ng mga tauhan ng Senado kaya nakita nila ang galaw ng NBI na walang layunin na makipagputukan. Maliban naman kay Aplasca, inirekomenda rin ng CIDG na sampa ng parehong reklamo sina Harley Dumlao Montilla at Jomil Salazar Ledesma dahil sa pagpapaputok din ng baril. Umaga Na, Balita Na! Iginiit ni Suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na kinatay o isplay sa mga kuha ng CCTV sa Senado na ipinalabas ng DILG noong Martes. Ayon kay Aplasca, ginawa ito para tumugma sa naratibo na hindi under attack ang Senado noong May 13. Inihanda na umano nila ang kumpletong video para patunayang under attack ang Senado kaya siya napilitang mag-warning shot. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. Itinanggi rin ni Aplasca ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na 3 ang pinakawalan niyang bala. I-maintain niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? 3 daw kasi, sir, yung inano. Warning shot, isa lang. Tinanong din si Aplasca ukol sa binanggit ni Remulla na May 12 pa lang ay may security meeting na at batid na noon ni Aplasca na may mga taga-NBI na darating para sa karagdagang seguridad. Presided the meeting? Opo. There was no NBI there. Okay, walang sinabi na magsesecure ang NBI. Sir, Walang sinabi na magsesecure ang NBI ng Gusali. Our meeting is about the impending impeachment, Opo. security preparations. I invited the security manager of GSIS. He was there. He did not say anything about the NBI arrival here. Ang tinig ni Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Umaga Na, Balita Na! Walang tugon sina Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Senador Jingo Estrada nang tanungin ng mga mamamahayag hinggil sa umuugong na panibagong kudeta sa Senado. Si Estrada, ngiti lamang ang naging tugon nang matanong kung buo pa ba ang kasalukuyang majority block. Si Legarda naman nakiusap sa mga mamamahayag na hayaan silang makapag-focus sa kanilang trabaho. Nakatuon pa rin anya ang mga senador sa pagtugon sa krisis sa enerhiya at sa pangangailangan ng mga Pilipino. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Natanggap na ng Office of the Vice President ang summons ng impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang staff ng Senado, naging maayos ang pagsisilbi ng summons at pagtanggap ng mga tauhan ng OBP kung saan ipinakita pa na mga ito mga dokumento bilang kumpirmasyon ng pagtanggap. Nakasab sa summons na binibigyan si Vice President Duterte ng 10 araw para sagutin ang articles of impeachment na isinampa laban sa kanya ng Kamara.
the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026. Pinaharap din ang Vice Presidente sa impeachment court sa sandaling matanggap na ang summons. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Tiniyak ni Kabataan Party List Representative Rene Co na naghahanda na ang House Prosecution Panel sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, wala silang pinapanigan at nais lamang nila na mapanagot ang sinumang nagkakasala. Mga nagdaang araw, nakita nga po natin na paghahanda po ito ng impeachment prosecution panel ng House of Representatives and even ng defense. 10 araw po yung binigay kay VP Sara para isumite ang kanyang answer. Pagkatapos po nun, 5 days ang binigay sa House of Representatives Prosecution Panel para magbigay ng reply. Kaugnay nito, sinabi naman ni Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong na masusing pinag-aralan ng House Prosecution Panel kung sino ang private lawyer na makakasama nila sa paglilitis. Talagang naniniwala sila that there's a probable cause. I'm sure lahat naman po na nag-volunteer sa atin because they have already witnessed, no? So ako naniniwala ako na the mere fact that they have volunteered their services free of charge to be part of the prosecution team, it's because of their fidelity to the Constitution, and they have already convinced that there are probable cause. There are evidences, no, to hold the Vice President to account. Hindi rin naman magpapatinag ang House Prosecution Panel sa kahit anong political pressure dahil mandato nilang protektahan ang konstitusyon. Ito po ay constitutional duty na dapat po nating panindigan. Hindi po natin pwedeng takasan ito just because of political pressure. Kung political pressure po lang ang magiging konsiderasyon po natin, ay magiging blind o bulag ang ating konstitusyon. Hindi po natin hayaan yun. Ang tinig ni Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Adjong, isa sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Umaga Na, Balita Na! Binigyan ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte na hanggang unang araw ng Hunyo upang sagutin ang articles of impeachment na isasampa sa Kamara sa plenaryo ng Senador. Sa plenaryo ng Senado, iniulat ni Senate President Alan Peter Cayetano na naisilbi na kay Duterte ang summons ng Senate Impeachment Court kung saan pinasasagot siya sa articles of impeachment sa loob ng 10 calendar days. Pinadalhan din siya ng kopya ng summons ang prosecution team. Sa oras na sumagot si Duterte, bibigyan ng 5 araw ang prosecution para tumugon. Sinabi ni Cayetano na tatalakayin nila ang impeachment calendar at handa ang kanilang staff na magbigay ng briefing. Hiniling naman ni Cayetano sa mga kapwa senador na gawin nila itong prioridad sa halip na magtalumpati ang karamihan kaugnay ng pamamaril sa Senado noong nakaraang linggo. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Susunod sa Umaga Na Balita Na, malaki ang bawas presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ipinatupad ng ilang kumpanya kahapon. 2 opisyal ng Philippine National Police na tumutulong sa pag-areglo sa kaso ng mga nawawalang sabungero, iniimbestigahan ng NAPOLCOM matapos magreklamo ang ilang kaanak na mga biktima. 2 piloto patay matapos bumagsak ang isang military training aircraft ng Philippine Air Force sa Benguet. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Oras mga kapuso, 3:54 ng umaga. Umaga Na, Balita Na! DZBB, Balitang Totoo! DZBB, Super Radio #1! Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website
Tanggap tayo ng bagong balita. Lalaki patay matapos pagtulungan bugbugin sa lungsod ng Maynila. Detalye mula sa ating kasamang si Olan Bola. Olan. Patay ang isang 26 anyos na lalaki makaraang pagpapaluin at kuyugin pa ng ilang sospek sa Maynila. Kinilala sa alias na Vincent ang nasawi habang ginagamo sa ospital dahil sa matinding pinsalang tinamo sa kanyang ulo. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang pagpamamano ng baseball bat at pagkuyog sa biktima. Matapos umunong bastusin ito o ng biktima, ang kapatid na babae ng isa sa mga sospek na kinilala sa alias na Russell. Kinilala naman ang dalawa pang sospek na si alias JJ at alias Carlos, 21 anyos, na nadakip ng mga pulis. Sa ngayon, tinutugis na ng pulisya ang dalawang sospek na harap sa reklamong murder. Ako si Olan Borjan, GMA, Super Radio DCWB, Balitang Totoo. Umaga na, balita na sa Super Radio DZWB. Sa iba pang balita, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang Anti-Political Dynasty Law na magbabawal sa mga political dynasty sa national at local elective position sa bansa. Sa pamamagitan ng Viva Voce voting sa plenaryo na naigang boses sa mga pabor sa pagpasa sa panukala na pangunahing isinulong ni na House Speaker Faustino III at House Majority Leader Sandro Marcos na kapwa mula sa angka ng mga politiko sa bansa. Bago man ang botohan, nagkaroon muna ng debate at period of amendments kung saan nagsulong ng ilang amyenda sa panukala. Kabilang dito ang paghirit ni Batangas Representative Leandro Leviste na sa halip na second degree of consanguinity o affinity ay makabubuting gawing hanggang fourth degree na hindi tinanggap matapos na matalo sa botohan. Dahil sa paglusot ng panukala sa ikalawang pagbasa, inaasahang pagtitibayin nito sa susunod na linggo. Matatandaan na nagkaroon din na sere ng konsultasyon sa bansa para marinig ang pananaw ng publiko rito. Kabilang din sa panukala sa mga prioridad na legislasyon sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Umaga na, balita na sa Super Radio DZWB. Isinusulong ng isang mambabatas na magkaroon ng mental health voucher system para sa mga pamilyang low hanggang middle income sa bansa sa inahing House Bill 9327 ni House Majority Leader Sandro Marcos. Target nitong palawigin ang mental health coverage sa ilalim ng PhilHealth sa pamamagitan ng pagbuo ng voucher system na access para sa mga konsultasyon, therapy, gamot at iba pang mental health services. Punto ni Marcos, ang mental health care ay hindi dapat maging pribileyo na abot kamay lang na mga may kayang magbayad. Babala niya, kapag hindi naagapan ng mental health problems, buong pamilya ang apektado, pati pag-aaral, trabaho at kabuhayan. Kapag naisabatas ang naturang panukala, inaasang makikinabang ang mga miyembro ng PhilHealth at kanilang kwalipikadong dependents na clinically diagnosed na may mental health condition, habang may mental health fund pool naman para ponduhan ang sistema. Ang bawat voucher ay may pre-approved financial subsidy na magagamit sa mga accredited mental health providers. Pinatitiyak naman ni Marcos sa PhilHealth na magkaroon ng streamline at accessible application system gaya ng digital o electronic platforms para sa pagtanggap, verifikasyon at pag-evaluate ng mga aplikasyon. Umaga na, balita na! Nagkasundo ang Department of Health at Singapore Ministry of Health na magtulungan para palakasin ang ilang strategic areas of cooperation. Kabilang dito ang primary care, health promotion, healthcare human resource development, health infrastructure planning and policy, health regulation, health security, population health, digital health at health financing. Sa ginanap na pulong ni Health Secretary Teodoro Herbosa at Singapore Ministry of Health Ong Yi Kung, natalakay ang ginagawang mga hakbang ng kanilang bansa sa pagdugon sa mga banta sa kalusugan tulad ng sumusulpot na mga nakahawang sakit tulad ng hantavirus. Samantala, natalakay din ng dalawang opisyal ang potensyal na areas of cooperation para palakasin ang advokasya para sa pagbabawal ng vape sa mga miyembrong estado ng ASEAN. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Hinikayat ni Education Secretary Sani Angara ang mga estudyante ng junior at senior high school na pasukin ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagkuha ng 2026 Civil Service Examination sa Agosto. Ayon kay Angara,
nagbibigay ang nabanggit na pagsusulit ng direksyon sa mga mag-aaral pagkatapos ng kanilang basic education at nagbibigay ng pagkakataon na makapagsilbi sa bansa. Tiniyak din ni Angara na tutulungan nila ang mga mag-aaral na makapaganda para rito kung saan inatasan ng kalihim ang mga field offices ng DepEd at mga paaralan na suportahan ang mga estudyante. Umaga na, balita na! Nagpatupad ang ilang kumpanya ng langis ng rollback sa presyo kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa ulat ng Balitang Hali, nasa 8 piso kada kilo ang bawas presyo ng kumpanyang Phoenix sa kanilang produktong LPG. 2 piso kada kilo naman ang tapyas ng kumpanyang Regasco at 3 piso at 45 sentimo kada kilo naman sa Solane. Umaga na, balita na! 2 piloto ang nasawi matapos na bumagsak ang isang military training aircraft ng Philippine Air Force sa Mount Cabuyao sa Tuba, Benguet. Pasado 10:30 ng umaga kahapon, ayon kay Colonel Maria Cristina Basco, tagapagsalita ng Air Force. Sangkot sa aksidente ang isang SF-260 trainer aircraft na nagsasagawa ng navigation training flight. Nabatid ang naturang aircraft ay isa sa 10 eroplano na lumipad mula sa Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas na patungo sana ng Baguio City. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Isa ang patay sa pagguho ng isang sanitary landfill sa Davao City. 1:00 ng hapon kahapon ang biglang bumigay ang gabundok na basura mula sa likurang bahagi ng landfill sa barangay New Carmen. Ayon sa kamag-anak ng nasawi, naghahakot sila ng biik nang mangyari ang pagguho. 2 senior citizen pa ang hinahanap matapos matabunan ang kanilang bahay. May 2 ring nasugatan at isinugod sa ospital. Isa sa tinitingnan ng mga otoridad na dahilan ng pagguho ay ang sunod-sunod na pag-ulan sa lugar. Inabisuhan na ng mga otoridad ang mga nakatira malapit sa landfill na lumikas. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Iniimbestigan na ng Napolcom ang 2 pulis sa Campo Crame na umunoy tumutulong na aregluhin ang kaso ng mga nawawalang sabungero. 5 kaanak ng mga nawawalang sabungero ang tumulog at nagreklamo sa tanggapan ni Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan laban sa 2 pulis. Ayon sa isang nagrereklamo, nagkita-kita sila ng iba pang complainant sa Camp Crame noong umaga ng April 22 para humarap sa mga akusadong pulis na nakapiit sa custodial facility ng PNP dahil sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Matapos ang pagbisita sa Camp Crame, sinabihan ng complainant ng isang police major na wag na sanang makalabas ang nangyaring pagbisita nila at kalimutan na ang mga araw na iyon dahil kinausap sila ng mga akusadong pulis at iginiit na wala silang kasalanan. Tiniyak naman ni Calinisan ang patas at mabilis na investigasyon sa reklamo. Umaga na, balita na! Kinalungkot ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na kakaunti na lamang silang naninindigan sa pagsusulong ng kaso. Sa pulong balitaan sa Napolcom, sinabi ng kamag-anak ng isa sa mga biktima na gumagana na ang pera ng negosyanteng si Atong Ang. Mulaan niya sa mahigit 35 na lamang sila na dumadalo sa mga pagdinig. Siniwalat nila ang umano'y buwanang ibinibigay sa ilang mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero na nagkakahalaga ng 40,000 piso. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na nagpapatuloy ang paghahanap sa puganting negosyante na si Charlie Atong Ang. Umaga na, balita na! Tiniyak ng Philippine National Police na magpapatuloy ang paghahanap sa puganting negosyanteng na si Charlie Atong Ang. Ayon kay Colonel Marlon Santos, tagapagsalita ng Office of the Chief PNP, kailanman ay hindi huminto ang operasyon ng pulisya laban sa mga suspect na mayroong warrant of arrest kaugnay na mga nawawalang sabungero. Sinabi rin ni Santos na patuloy ang pagtutulungan ng concerned units para mahuli ang negosyante alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Unang humarap sa tanggapan ng Napolcom ang mga kaanak ng ilang nawawalang sabungero at inireklamo ang 2 opisyal ng PNP dahil sa may pagtulong para magkaroon ng aregluhan sa kaso na kinasasangkutan ng nagtatagong negosyante. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na!
Aabot sa 5.3 million pesos na halaga ng mga substandard na laptop na kumpiska ng mga tauhan ng PNP CIDG sa Cebu. 2 suspect arestado. Nakatutok sa balita na yan si Mark Maclalad. Mark. Nakumpiska ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga substandard na laptop sa isang computer store sa Barangay Santo Niño, Cebu City. Sa gawang operasyon kasama ang National Telecommunications Commission na naaktuang nagbebenta ng mga laptop na kategorya bilang NTC non-type approved ang 2 empleyado. Kinilala mga suspect na sina alias Adel at Rexy na nakobra sa kanila ang 477 unit na mga laptop na tinatayang nagkakahalaga ng 5.3 million pesos. Sa ngayon, ang mga nasang individual ay naharap sa reklamong paglabag sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines. Ako sa Mark Maclalad ng GMA Super Radio, DZBB, Balitang Totoo. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Sa iba pang balita, arestado ang isang Vietnamese national na sangkot sa operasyon ng illegal na klinik sa Parañaque City. Ayon sa NBI, nagugat ang operasyon matapos silang makatanggap ng sumbong kaugnay sa isang dayuhang nagpapanggap na lisensyadong medical practitioner at nag-aalok ng cosmetic procedure sa murang halaga. Kabilang sa mga iniaalok na serbisyo ng dayuhan ay chin liposuction treatment sa halagang 40,000 pesos. Ginagawa yan sa kanyang klinik na nasa isang 4 na palapag na residential building. Sa investigasyon ng NBI, natukoy na hindi rehistrado o otorisado ang dayuhan na mag-practice ng medisina o magsagawa ng anumang medical profession sa bansa. Isinayos na ilalim na siya sa inquest proceeding at kinasuhan ng paglabag sa Medical Act of 1959. Umaga na, balita na! Nabahala ang Chinese Embassy sa Manila kasunod ng pagkakaaresto ng mga otoridad sa 69 na Chinese national sa sinalakay na planta ng bakal sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon kay Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, ang mga inarestong Chinese worker ay may mga valid na working visa at special work permit na kanilang naibigay na sa mga otoridad. Dahil dito humiling ang embahada na linawin ng mga legal na batayan para arestuhin ang kanilang mamamayan. Bukod dito, kinwestiyon ng embahada ang higit 300 na mga Pilipinong manggagawa na kasama rin sa mga naaresto na agad na pinalaya. Inirereklamo rin ng mga inarestong Chinese nationals ang hindi maayos na pagtrato sa kanila dahil hindi umano sila makatulog sa sobrang siksikang selda. Dahil dito nananawagan ng Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na maging patas sa paghawak ng mga kaso ng mga inarestong Chinese national. Gayun din, tiyaking nasusunod ang kanilang mga karapatan habang nakakulong sa bansa at kung mapatunayang wala silang nilabag sa mga batas ng Pilipinas ay umaasa silang mapapalaya sa lalong madaling panahon. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Magsasampa ng reklamo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa isang halal na opisyal dahil sa pag-udyok umano nito ng revolusyon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Undersecretary Aboy Paraiso, Executive Director ng CICC, lang nato ng opisyal ang nag-post sa social media account ito ng video sa ginawang panghihikayat. Kasama rin umano sa tanong sa publiko na opisyal sa kanyang post ay kung handa na ba silang mamatay. Sinabi ni Paraiso na hindi lamang reklamo dahil sa pang-uudyok ng revolusyon ang ihahain nila, kundi ang pagdisbar din dito bilang abogado habang nagpapatuloy ang case build laban dito. Bukod sa nato opisyal, may 5 pang person of interest na binabantayan at posibleng masampahan ng reklamo. Kahit paburahin naman ang kanilang post, nakarecord na ama ito na magagamit bilang ebidensya. Umaga na, balita na! Pasado na sa House Special Committee on the West Philippine Sea ang panukalang bigyan ng hazard pay ang mga civilian government personnel na pinapadala at nakatalaga sa West Philippine Sea. Yan ang sinabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na siya sa may akda ng House Bill 8673 o West Philippine Sea Civilian Employees Hazard Pay Bill. Nararapat na mabigyan ng sapat na proteksyon at makatarungang kompensasyon dahil lantad sa panganib ang buhay na mga frontliner para lamang mabantayan ang ating teritoryo at maipaglaban sa pambabraso ng mga tauhan ng China Coast Guard o CCG.
China Navy at iba pa. Sinabi ni Malabon Representative Antolin Oreta III, chairperson ng komite, na hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng civilian government personnel sa West Philippine Sea na nagbibigay ng suporta sa operasyon ng gobyerno at iba pang aktibidad na madalas na mapanganib. Bukod sa paglalaan ng pondo para sa hazard pay, isinusulong naman ni Palawan Representative Jose Alvarez na palawakin pa ang coverage ng mga benepisyo sa hanay ng mga manggagawa sa munisipalidad ng Kalayaan Islands na apektado rin ng panghaharas ng puwersa ng China. Umaga na, balita na! Nasabat ng mga otoridad ang nasa 8 milyong pisong halaga na pinagbabawal na gamot mula sa isang kahina-hinalang parcel sa isang cargo warehouse sa Pasay City. Ayon sa PNP Aviation Security Group, nasa 1,234 grams ang bigat ng hinihinalang shabu na idineklarang mga auto gear bearing na mula sa bansang Uganda at dadalhin sana sa Cavite. Nadiskubre ang mga kontrabando ng isailalim sa masusing inspeksyon ng kargamento at tumambad ang mga transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na itinago sa 2 aluminum gear bearings. Agad namang na-turn over ang kontrabando sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa investigasyon at kustodiya. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Ibinibenta na rin ang 20 pesos kada kilo na bigas sa mga kadiwa store. Ayon kay Genevieve Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture, bahagi ito ng pagpapalawak sa benting bigas. Meron na program para mas maraming Pilipino ang makinabang sa murang bigas. Sa mga kadiwa stores din po, nilalagyan na rin po natin ng P20. At asahan po nila, of course, yung may mga ibang kadiwa stores po kasi tayo na medyo hindi ho ganun ka-regular. Kumbaga twice a month o thrice a month. Gusto po sana natin gawin na mas regular pa o mas maraming araw sana ang gawin para po makapagbenta po ng P20. Bukod pa rito, patuloy din na nakikipag-ugnayan ng DA sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lalawigan, para mas lumawak ang programa. Nagawa po natin ngayon, i-expand natin, ni-involve po natin yung mga LGU, lalo-lalo na po yung mga provincial government, para po yung pag-trickle down o yung pag-disseminate po at pag-expand sa kanya-kanyang probinsya ay talaga pong maging partner na natin yung mga ating LGUs. Ngayon po, mahigit 20 na po na mga PLGUs yung ating kapartner at ongoing po yung iba nating mga partnership dito sa ating expansion po ng P20. Samantala, sinabi ni Guevara na gagawa sila ng paraan para mapagbuti ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko para maiwasan ang mga hindi magandang pangyayari. Kasunod na rin ito ng pagkamatay ng isang 73 taong gulang na lalaki matapos araruhin ng pickup truck habang nakapila sa bahagi ng Visayas Avenue sa Quezon City para makabili ng murang bigas. Actually, may mga upuan naman po talaga tayong pinoprovide. Pinapapasok na po natin sila pagdating po ng oras ng bentahan. Yun nga lang po talaga itong madaling araw, yung pagtitimon o yung pag-manage sa kanila. Medyo, yun nga, kailangan siguro mas paigtingin pa natin dahil nga po, hindi talaga natin maiwasan yung pagpila nila na madaling araw. We will try to improve po yung services natin even beyond yung selling hours para po maiwasan. Ang tinig ni Genevieve Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Umaga na, Balita na! Handa ang Department of Agriculture na tulungan ang pamilya ng senior citizen na namatay matapos masalpok ng pickup truck habang nakapila sa bentahan ng 20 pesos na bigas sa Visayas Avenue sa Quezon City kahapon. Pinag-aaralan na rin ng ahensya kung paano magiging mas ligtas sa mga mamimili na nag-aabang para bumili ng 20 pesos na bigas. Bukod pa yan sa pagpapatupad ng online appointment system para maiwasan ang mahabang pila lalo na sa madaling araw. Aside po dun sa pagpapalakas pa natin ng police visibility and of course yung sa security po natin, balak po namin maglagay po ng designated area doon sa BAI para po kahit madaling araw mapapasok po natin at kumbaga hindi ho sila nandun sa may sidewalk. Kung tutuusin mo nga po, dapat wala pong tao doon.
Ang tinig ni Assistant Secretary Genevieve Guevara ng Department of Agriculture. Umaga na, balita na! Kinalampag ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes ang Department of Agriculture para mailipat sa mas ligtas na lugar ang bentahan o pamamahagi ng murang bigas. Kasunod nito ng pagkamatay na isang senior citizen at pagkasugat ng isa pa matapos na mahagip ng isang sasakyan habang nasa pila sa labas ng Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue, Quezon City. Ayon kay Ordanes, nakikiramay siya sa mga biktima pero kailangang kumilos ang DA at tiyakin ang kaligtasan ng mga pumipila para sa murang bigas na karamihan ay mga nakatatanda at mahihirap. Kung maaari ilipat na umano sa Quezon Memorial Circle ang distribusyon ng murang bigas kung saan ang mga benepisyaryo ay mas ligtas mula sa anumang disgrasya. Dagdag ni Ordanes, mas mabuting magbigay ang DA ng libreng tubig at pagkain sa mga benepisyaryo habang naghihintay sa pila. Umaga na, balita na! Pinahaharap ng Land Transportation Office o LTO sa May 25 alas 3 ng hapon ang may-ari at driver ng pickup truck na nakabangga at nakapatay sa isang senior citizen na pumipila para sa murang bigas sa Visayas Avenue sa Quezon City kahapon. Pinagpapaliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang driver kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa. Inalarma na rin ng LTO ang sasakyan at lisensya ng driver. Ayon kay Lacanilaw, hindi nila palalampasin ang anumang kapabayaan sa lansangan na maglalagay sa panganib ng buhay ng publiko. Nagpaabot na ng pakikiramay ang LTO sa pamilya ng biktima. Una na umanong nakipag-areglo ang may-ari ng pickup truck at ang driver nito sa pamilya ng biktima. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Oras mga kapuso, alas 4:18 ng umaga. Umaga na, balita na! Super Radio DZBB, balitang totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Numero 1 ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karangalan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang yatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangit. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Nomilis Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangil ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat, mga kapuso. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. DZBB, Super Radio Number 1.
Muling kinilala sa Philippine Heart Association Media Awards ang programang Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Natanggap ni Connie Season ang Hall of Fame Award. Ang Pinoy MD sa Super Radio DZBB naman ang pinarangalan sa program category. Tinanggap naman ni Makay Quadra ang parangal para sa behind the scene category. Maraming salamat po sa pagpapahalaga sa aming serbisyo, mga kapuso. Super Radio #1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Umaga na! Balita na! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, pinatawan ng preventive suspension ng fertilizer and pesticide ang 5 fertilizer firms dahil sa umano'y ilang mga paglabag matapos ang magkakaiwalay na investigasyon. Ayon kay PFPA Executive Director Glenn Estrada, kabilang sa mga paglabag ang pagtangging payagan na mag-inspeksyon ang mga tauhan ng FPA, pagbebenta ng peke at substandard o office specification fertilizer products, maling paglilabel ng produkto at hindi otorisadong paglipat o distribusyon ng mga produktong saklaw ng stop sale, stop use, stop move at hold orders. Ibinunyag din ni Estrada na ilan sa mga kumpanyang sangkot ay lumalahok sa government fertilizer procurement at bidding activities, kabilang ang fertilizer subsidy program ng Department of Agriculture. Dahil dito, pansamantalang aalisin sa opisyal na listahan ng FPA registered fertilizer handlers at products ang mga kumpanya. Nilinaw naman ng FPA na ang preventive suspension ay isang precautionary regulatory measure na layong protektahan ang mga magsasaka, mamimili at publiko habang nagpapatuloy ang investigasyon. Umaga na! Balita na! Bumaba ang halaga ng Philippine Stock Exchange Index o PSEI habang lumakas naman ng bahagya ang piso kontra dolyar kahapon. Ayon kay Luis Limlingan, Head of Sales ng Regina Capital Development Corporation, bumaba ng 5,893.40 points ang PSEI dahil sa pagiging maingat ng mga namumuhunan. Bukod dito, nakikita ring rason na mataas na presyo ng langis, mahinang halaga ng piso at mababang kita ng ilang kumpanya noong unang bahagi ng taon. Samantala, nagsara naman sa 61 pesos and 74 centavos ang piso kahapon, na mas malakas na 1 sentimo kumpara sa historic low noong Martes na 61 pesos and 75 centavos. Kayo'y nakikinig sa Umaga na! Balita na! Mahigit 5.4 na milyong botante ang dumagdag sa mga boboto sa barangay at SK election sa ikalawa ng Nobyembre. Ayon kay Atty. John Rex Laudianco, tagapagsalita ng COMELEC, umaabot sa 5,471,000 ang nagpatala sa ginanap na voter registration mula October 20, 2025 hanggang May 18, 2026. Itunuan niya ang pinakamataas na mga nagparehistro sa kasaysayan ng registration cycle ng COMELEC. Umabot na po sa 5,471,000 ang tinanggap naming applications mula po noong October 20. Pinakamataas po ito sa kasaysayan ng lahat ng registration cycle ng COMELEC. Para lang ma-visualize po natin, sa National Capital Region lang po ay 36,000 ang na-process sa loob ng isang araw po na yan noong May 18. Sa dati-dati po, yung bilang na yan, tinatapos po nila sa loob ng isang buwan. Ngayon po, tinapos yan sa loob ng isang araw. Ang tinig ni Atty. John Rex Laudianco, tagapagsalita ng COMELEC, dahil dito sa pagtaya ng COMELEC ay posibleng umabot sa 71 milyon ang bumoto para sa barangay election, habang posible namang pumalo sa mahigit 24 milyon ang bumoto para sa SK elections. Sa ilalim ng SK Reform Act, maaaring bumoto sa SK elections sa mga edad 15 hanggang 30. Kayo'y nakikinig sa Umaga na! Balita na! Inihalal si Senador Pia Cayetano para muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee.
Nangyari ito sa sesyon ng Senado kahapon matapos i-nominate ni Acting Senate Majority Leader o Majority Floor Leader Joel Villanueva si Cayetano kasunod ng ginagawang reorganisasyon sa Senado. Walang tumutol sa nominasyon kaya si Cayetano ang papalit kay Senador Panfilo Lacson bilang chairperson ng komite. Noong 2024, gumawa na kasaysayan si Cayetano bilang kauna-unang babae na nahirang na chairperson ng Blue Ribbon Committee ng bitawan ng nooy senador na si Francis Tolentino na naturang posisyon. Samantala, nahirang naman si Senador Amy Marcos bilang chairperson ng Foreign Relations Committee, Senador Camille Villar bilang chairperson ng Environment Committee at Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Si Senador Robin Padilla bilang chairman muli ng Committee on Constitutional Amendments at Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Umaga na, balita na! Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong pinuno ng Philippine National Oil Company o PNOC sa katawan nito ni Franz Joseph George Alvarez bilang Acting President, Chief Executive Officer at Acting Member ng Board of Directors ng PNOC. Papalitan ni Alvarez si Joel Caminade sa nabanggit na posisyon. Pirmado ni Pangulong Marcos ang appointment paper sa petsang May 13, 2026. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Inyong narinig ang kabuuan ng nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Kami ang inyong kapuso, Mau de la Cruz. At ako naman po inyong kapuso, Alan Gatus. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Antabayan ng mga kapuso, susunod si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Tandaan mga kapuso, dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Umaga na,